Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo kung manonood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin for today's reflection, namumunga ka ba ng mabuti o namumunga ka ng masama? Yan mismo ang ating buhay dito sa mundo. Dalawang bagay lang guys, masama o mabuti. Yan ay bunga ng espiritu. Espiritu ng Diyos o espiritu ng demonyo. Kaya sabi sa 1 chapter 15 verse 5, ang Panginoon mismo dito ang nagsabi guys. Sabi dito, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking sanga. Ang taong nananatili sa akin, ako rin sa kanya, ay namumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. And guys, napakalinaw ng sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Sa mismo nagsasabi nito, nagkukwento sa mga alagad. Kasi nga naman, halimbawa, sa puno ng mangga, di ba? So, yung bunga ng mangga, may sanga yan, di ba? Yung puno at sanga at bunga ng mangga. Kapag pinutol mo yan sa mismong puno, yung sanga na may bunga, so anong mangyayari? Sigurado yan, mga ilang araw lang, matutuyo na yan. Yung bunga, mangingitim na. Hanggang sa mabulok na mawala na. Diba? Kung saan nakatunton yung mga sanga, yun ang mga nabubuhay. Kaya tulad dito, sinasabi ng ating Panginoon sa Kanya, kung tayo hiwalay sa Diyos at gumagawa tayo ng mga sarili nating diskarte, diba? Illegal, diba? Mga easy money, sa gobyerno yung mga korupsyon, di ba? Mula sa mayor, congressman, barangay, hanggang sa SK, mga natututong mga magkorrupt sa ating bayan. Hindi naman lahat. So, ibig sabihin kung ano yung bunga, puno, yun din ang bunga. Di ba? Pero kung yung isang tao, sa politiko na rin guys, maayos at matino, at namumunga ng pagsisilbi sa taong bayan, hindi yun hiwalay sa Diyos. So, alam na alam mo kung hiwalay ka sa Diyos o hindi. Yung mga gawain hindi masasama ay yung ginagawa, di ba? Lumalaban ka ng patas, di ba? Nagtsatsaga ka, ayaw may mga garabyadong tao, di ba? Nire-respeto mo ang bawat tao. Yan ang mga bunga na mabuti na galing sa Diyos. Pero kung mga ginagawa mo, mga illegal na mga droga, di ba? Illegal na mga gawain, di ba? Yung mga trato mo, ano ba, nasa kapangyarihan ka, di ba? Yung trato mo sa tao, masyadong maliit. Gusto mo ikaw nasusunod, kahit mali ka na, pero dahil nasa taas ka, makapangyarihan ka, mayaman ka, gusto mo ikaw nasusunod. So, kahit na masama yung ginagawa mo, gusto mo yung pa rin ang masunod dahil nga hindi ka tumatanggap ng kamalian sa buhay. Di ba? So, so, kung wala tayo sa Diyos, talagang wala pang magagawa ating buhay. Kaya huwag natin kalimutan sa araw-araw nating buhay, yung paggising pa lang magpasalamat na tayo. Diba? Sa mga biyayang natatanggap natin, magpasalamat na tayo. Sa kalusugan ng ating pamilya. Importante yun, di ba guys? Kahit hindi masyadong maraming pera. Mas maganda kung marami kang pera, pero malusog yung pamilya. Maganda rin. Kung wala kang pera, hindi malusog yung pamilya. So, blessed pa rin yun guys. Na kahit wala tayong masyadong kayamanan dito sa mundo, ay patas tayo, di ba? Patas tayo sa mga ginagawa natin at nagiging mabuting tao tayo. Kaya sa mga pamilya, di ba guys, maalala nyo, kung pulis yung tatay, sigurado yung anak papangarapin din na pulis. Di ba? Ang kasabihan na paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko, di ba? Mga engineer, mga accountant, mga doktor, di ba? Mga teacher, yun ang mga inaay ng mga bata. Pero paano? Kung ang bunga ng pamilya mo simula sa tatay, di ba? Masama na sa bungero, di ba? Di ba guys?
laging nakikipag-away, lasinggero. So, yung mga bagay na yan, paano kung sabihin ng mga bata na paglaki ko, gusto ko lasinggero ko o nakikipag-away ako. So, masamang bunga. So, kailangan po ay maingat tayo, lalo na sa ating mga padre de pamilya. Maging maingat tayo, maging isang modelo tayo na bunga ng maganda sa ating mga anak. Ipakita natin. Di ba? Yung mga bagay na masama, huwag mo nang ipakita yun. Di ba? Sa mga bata. Halimbawa, di ba? Mga simpleng bagay lang sa bahay, naninigarilyo ka, di ba? Tapos sabi mo sana kung huwag kang manigarilyo. Di ba? Ganun eh. So, kailangan maingat po talaga tayo para yung bunga natin na nakakapit sa Diyos ay mamunga ng marami, ng mabuting tao. Kaya ako yan ang laging pinagdarasal guys, na maging mabuting tao tayo. Di ba? Mabuting tao tayo na makikita ng mga bata, mga susunod na henerasyon na puri po kabutihan ang mga ibabaw sa atin. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ay tsak yun kanyang pagkakaloob sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po sa buhay. Matagal na, Lord, na bedridden sa bahay man o sa ospital. Hipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Dahil alam naman po namin na walang imposible sa Lord kung yung loloobin. Bless niyo po ang bawat karamdamang nagpapahirap sa aming katawan, ang aming mga kapatid ngayon. Tulungan niyo po sila para sa kanilang mga pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nakakagulo, nasira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pag-ilumin niyo po, Lord, ang kanilang mga sugat na naging sanhi ng kanilang pag-aaway-away. Pagbikis-bikisin niyo po, ibalik ang kanilang magandang relasyon sa bawat miyembro ng pamilya. At lalo-lalo na, Lord, sa financial na kailangan po namin lahat. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Kapatid namin walang-wala. Pinoproblema pa. Pambili ng ulam, pambaon ng mga bata sa eskwelahan, pambili ng gamot sa mga magulang o sa pamilya. I-bless niyo po, Lord, ng iyong mapagpalang kamay ang aming hanap buhay para mag-provide na mo namin ng aming pangailangan sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan po at mga kailangan. So, ang lahat ng ito niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.